Ganyan po ba ang boses, ma'am? Kayo po yung may kailangan, kayo pa po yung galit. Di ba ganun? Diba? So at the end of the day, kung ikaw yung manager, you need to look at it and like, ano ba yan, basic morality or like moral compass, at the same time, yung work ethics na dapat meron kayo when it comes to work. Baka yung boss mo kasi, be, ay dating Mima. Kaya gusto niya yung mga nag-i-square sila sa kanto, gano'n. Oo, parang yung lahat ng investment mo throughout your career just went down the drain kasi you snapped at the biggest awarding ceremony there is. Parang gano'n. Pero baka may input pa sila dyan na as dating Mima, as a retired Mima. Diyan na ikaw, meron ka bang ano? Ano po, sabunutan lang sa Hilarmi Court ng 3 p.m. Ako mag-decide para kay Earl. Ay, Charis. Feeling ko yung kay Earl. Law 39. Sinong pwedeng magbasa? Ay, si Vince. Nandyan pa ba? Yes. Yan. Sige Okay. po. Bye-bye, sir. Ibaba natin. Okay. Law 39. Stir up waters to catch fish. Anger and emotion are strategically counterproductive. You must always stay calm and objective. But if you can make your enemies angry while staying calm yourself, you'll gain a decided advantage. Put your enemies off balance. Find the thing in their vanity through which you can rattle them and you hold the strings. Thank you. So, for Law 39, it's more of yung, naman siya, parang emotional control. So, di ba meron kasing instances wherein, especially kapag nag-handle tayo ng mga escalations, marami na kasing emotions involved in that specific situation. Like, kapag galit na yung kausap mo, it gives you power when you're the one who's calm enough to handle the situation. Like, you don't really put your emotions into yung answers mo, even though sometimes offending na kunyari yung mga words. I think very much useful to sa customer service. Kasi, di ba, sometimes, especially kung nakapag-work na kayo sa environment, very rampant to pag mga telco na nagpo-calls. So, galit na yung mga people out on the other line, telling na nakat yung service, ganyan. And if you, parang pag sumagot ka with your emotions, it's gonna be a whole lot of chaos. Yun yung mas mangyayari compared to kung mag-follow ka lang dun sa SOP and you just, empathize with them and just focus on the solution na you can provide with them. So, I think ganyan po ba ang boses, ma'am? Kayo po yung may kailangan, kayo pa po yung galit. Di ba ganun? Diba? So, yung mga na parang meron kasing mga situation wherein nagagalit yung someone on the other line. But if you show na hindi ka emotions driven, you gain the power over that person. Kasi hindi ka nag-fight back na ikaw yung nag-lose ng control. So, yun. You're powerful. May share lang ako sa inyo na line kasi powerful siya. Napanood ko siya sa TikTok. Tapos ginamit ko rin siya sa manager ko. So, yung line ay, ganyan po ba ang boses, ma'am? Hindi. Joke lang, hindi yun. I don't respond to that tone. So, ayun. Para lang medyo maratel yung yung manager mo kapag medyo naninigaw na, gano'n. Konting pushback lang, pero polite ka pa rin. Pero hindi siya. Tsaka ang isang application pa nakikita ko dito is yung pag sa mga hindi ko alam kung napanood niyo yun yung video na yun somewhere sa internet, yung sa bullies na if you don't respond, kasi mas sila parang mas lalo silang natutuwa na i-bully ka kapag you respond with emotions rather than just parang responding calmly na parang hindi ka affected with whatever they say during the conversations. So
pagka kasi ang response mo is you're showing them na emotionally vulnerable ka, mas lalo silang nagkakaroon ng power over you. Whereas kung parang hindi naman sa i-ignore, pero yung hindi mo sila papatulan emotionally, minsan mas nag-stop sila kasi hindi nila makuha yung response or yung reaction na gusto nila from you. So, yun. Yun lang po. Tama. That kind of behavior doesn't merit my energy. May share po ko, tapos at the same time, may tatanong po ako sa mga leaders na nasa management and sa Si Casey, lagi niya itong ginagawa. Easy like Favorite May ni Casey bahan rin. din sa management. sorry. Hindi kasi Go, may go, go. meron po, dati po yung boss ko, yung founder namin, sobrang tuwang-tuwa siya kapag may nag-aaway ng mga employees. Tapos, parang syempre as HR kami, stress na stress kami kasi kami yung nag-aayos, ganyan. Tapos parang sabi niya, don't you love it, guys? Tapos ganyan siya, you're inspiring people to do better through that, through that away, ganyan. So, tatanong ko po sa mga leaders, parang should leaders sometimes create tension ba to inspire change, or you guys should always maintain order? Ako na muna, siguro. Ako okay lang. Yung go lang Yin, thank you. Sa akin kasi, dapat hindi tayo talaga, dapat maintaining order lang. We don't create tension amongst your peers or yung mga taong hinahandle mo. Kasi, it would merit yung parang toxic environment din. So, di ba, kung ano yung environment ng, kunyari, may nakapasok na isang toxic dun sa organization, minsan hawa-hawa na yun yung mga ganun. So, hindi rin siya magiging beneficial for you kasi everyone is toxic na. So, dapat, more on maintaining order ka talaga. Ganun. Kayo ba? Sa akin naman, parang baka yung boss mo kasi, ay dating Mima. Kaya gusto niya yung mga nag-i-square sila sa kanto, ganun. Pero yung sa akin kasi, ang take ko is, if it's a friendly competition, okay lang. Pero if it's going beyond, if it's going beyond yung professional debate or professional argument, na pumapasok na siya sa personal life nila, naapektuhan na sila personally and they're taking it personally, I wouldn't advocate for it kasi kagaya nga ni CJ, it's going to create a toxic culture dun sa community. And sa atin, hindi kasi nagre-resonate sa atin. And siguro, if there are online quarrels ng team members, hindi ako takot, hindi rin ako malungkot na meron kasi it happens, pero hindi siya para i-advocate mo. True. Siguro yun yung ko doon take. And sa atin, ang usual nating ginagawa, we try to pacify it. So kapag may nag-aaway na team members, we try to pacify it. Parang tayo yung si team manager yung o sige, pag-usapan natin to, nandito ako, pag-usapan natin siya. Parang ganon. So parang may mediator. And if meron talagang, in case of professional dispute lang, pero if it's a behavioral issue, usually, dinidiscuss siya ng management, then we send a notice to explain dun sa team member. Then, dun tayo nagpo-progress kung may kailangan ba na DA, justifiable ba yung action, gano'n. So, kung justifiable, edi okay. Kung hindi justifiable, magbibigay tayo ng DA. Pero if it's a recurring thing, lalo na kapag behavioral siya na issue, what we do is we disengage. Sabihin mo na kung sino. Kanina pa pala nakapin yung mukha ni Sweet. Sorry, Sweet. So, ayun, ang ginagawa natin we disengage kasi ang natin is hindi kasi siya fit doon sa tinatry natin i-build na community. And ayun nga, gusto natin happy work, ganun. Sure. Parang ang dami, at ang kasi dyan, ang feeling ko, ang naalala kong sinabi ni Ninang before, ang dami na kasing problema ng outside world. Huwag na natin dalhin sa work. Parang huwag na tayo mag-add sa work. Ganun. So, yun lang.
Pero baka may input pa sila dyan na as dating Mima, as a retired Mima. Diyan na ikaw, meron ka bang ano? Ano po, sabunutan lang sa Hilarmi Court ng 3 p.m. Other than that, okay na ako. Hindi, maganda naman yung sinabi ni Earl and ni TJ. I think disagreement or conflict cannot be Avoided. What's the English of avoided? Prevented. Thank you, people. Yun. It cannot be prevented. Pero we can discuss ng okay. Lang para kumbaga after the discussion, okay na tayo. After the conflict or the disagreement, we come to a decision or we both come to a compromise that works for both parties. Ganon. And in a way kasi, yun nga eh, it also reflects our integrity. If we tolerate or if we foster that environment, ano yung sinasabi sa integrity natin? Ano yung sinasabi, ano yung value na nadadala nun sa culture ng company or sa culture ng team? If we tolerate those kinds of things. Pero at the same time, we also would like people to learn how to stand up, defend themselves, stand on what they believe in. Kasi yun din yung isa sa mga reasons that's why you're here, because of your individuality and your strong mindset. And syempre dahil matalino ka. Pero hindi ka to a point na mananapak ng ibang tao or mambubuli because you know you're greater than everyone else. Amen. Sabi ni Jill, amen. Mag-pray na tayo. Bow our heads and close your eyes. Minsan kasi, ewan ko parang feeling ko kasi, for example, is provocation ever justifiable? If you're gonna look at it, not in a VA perspective feeling ko kung sa sports, it's justifiable kasi parang provocation at some point, it's used to throw your opponent, parang ganyan, balance. So, they can reveal their weaknesses. Yun yung para sa akin. So, justifiable siya. Pero feeling ko kasi, when it comes to like work, iba kasi yung iba yung workplace sa politics na pwede kang makipag-argue at the same time with your competitor. Para kasing kapag nasa workplace ka, for example, nag-snap back ka dun sa client mo na medyo nakaka-agit or ganan, parang showing anger when it comes to like, let's say, emails or chats. At the end of the day, mag-fall back lang siya sa idea na unprofessional ka kahit na tama ka. Kasi sinagot mo yung mas sa inyo, mas higher. Parang you could have said it in a nice way when everything is calm. Kasi minsan, like, when emotions are heightened, you tend to like lack the, the Logic. Parang minsan nasa-throwback yung, let's say, way below the belt, pero morality about what to say, what not to say, and what to say at the moment. Kasi mas heightened yung emotions mo. So, pag nandun ka na sa point, at laging one point na once your credibility is lost dahil lang nag-snap ka one time, it's harder to regain that specific credibility or that composure back. Kasi magkakaroon ka na at some point ng image na, he does this or he does this, parang ganan. Kasi parang, I'd say for example, pag kami ni Earl nag-usap ng ganito, Earl, mali kasi yung ganyan. It's normal for us kasi ganoon kami mag-usap. Mukha lang siyang nag-aaway kami, mukha lang kaming nagde-debate. Pero it's normal kasi we both accept constructive criticism, even if it's like, kung gano'n in a way na pwede mo siyang sabihin. Pero I'd say, pag nandun ka na sa point na ikaw na yung nag-mediate, ang hirap kasi minsan timbangin how this person would react and how this person would react depending on who's provoking and who's doing the provocation. Parang ganon. So, at the end of the day, kung ikaw yung manager, you need to look at it and like, basic morality or like moral compass at the same time yung work ethics na dapat meron kayo when it comes to work. So yun lang. Siguro naman ako mag-agree with when it comes to sports or maybe politics din. Kasi yung pansin niyo sa politics, di ba, nagano talaga sila yung black propaganda. True. Yung mudslinging kampanya. So, ginagawa talaga siya sa politics. Kasi kapag gumanti ka, parang doon nare-reveal yung tunay mo eh. Sa naman, sa sports, for example, badminton player po kasi ako. So, ang favorite ko is mangi-smash ako sa muka. Nararatil kasi yung kalaban. Pero part naman siya ng game.
siya nung lahat. So, pero parang ano yun, parang magagalit siya gano'n. So, medyo mas hindi siya composed, mas mataas yung chance mong manalo. Kasi mas hindi niya ano yung... Tsaka mahilig ako mang smash sa start ng game kasi mas takot na sila sa smash ko. Parang ganon. So, pag nag-placing ako, mas mako-caught off guard ko sila. Ayun, yung ganon. So, yun lang. Sa sports, I think it's applicable. Pero sa work, I think it's parang Pero why? pag sa law, usually, yung kunyari katulad dun sa mga hearing, yung, di ba pag yung mga attorneys, pinoprovoke talaga nila yung mga witnesses para makakuha nila yung mga responses na kailangan nila. Kasi when they're mad, di ba, parang kung ano-ano na lang yung sinasabi nila. So, I think yun yung mga possible na pwedeng application where it is, justifiable. Pero kapag other than those mga specific examples, parang wala na akong maisip din na, yung provocation is actually justifiable. Pero minsan ginagawa rin siya ng managers sa team member para lang makita kung gaano sila ka-compose. Yung handling pressure siguro ganyan. O yung handling Minsan pressure hindi siya, I mean, para sa akin kasi, di ba, nagtrabaho din naman ako sa corpo, BPO. Sa BPO kasi extremes talaga eh. Well, wala ka tong positive positioning, girl. Sa ano lang yun, ma-apply mo lang yung kapag may kausap ka na customer. Pero when it comes to your TM, at some point, it rarely happens na positive positioning. Kasi for example, let's say, once na magkaroon ka ng parang, let's say, nag-top ka sa buong team, tapos magkamali ka, parang hindi na siya positive positioning yung mangyayari. Parang most of the time, parang you need to prove yourself already kasi you made it once. So parang there was a time na I've experienced before na parang, yan na lang ba yung best mo? Tas kasama pa yung school girl, kasama yung buong pamilya mo. Taga-UP ka pa man din, hindi ko in-expect na magkakaroon ka ng ganyan. Detractor, parang ganun. Di ba dapat hindi ka? So ako, girl, like, damn, parang kala mo ba ma-offend ako? Like, have you seen my mom, bro? No, you haven't. Like, girl, parang lahat ng pwedeng, kasi di ba, parang, hindi siya motivating minsan. Parang nakaka-demotivate pa siya na ginalingan ko naman, I tried my best, pero at the end of the day, ito yung makakuha ko na feedback when in fact it could have taught me like in a mildly manner na, you could have done this. This is the right way for you to do it. Okay lang yan. Nagkamali ka. Next time, just don't do it again. Here's what you could do to make yourself better. Parang mga ganun. At some point, it's much better na makinig ka sa ganong standard ng pag-coaching compared sa coaching na, yan na lang ba? O bakit nagkaganto? Hindi ko nakita na kaya mong gawin yan, mga ganun. So parang, oh my God, really? Tingin ko yung ganyan nag-work lang siya if alam mong inherently dominant tsaka competitive yung team member mo. Pero kapag yung depressive yung hindi siya okay sa regular setting. Tsaka dapat para kasing baby yung pag-aalaga mo. Para ka nagpapalaki ng anak pag nagga-guide ka ng team member. So parang mix siya ng carrot and stick dapat. Pero ako mas gusto ko yung carrot. I mean, mas gusto ko yung mild na coaching. Kasi parang may reward system. Oo, kasi parang awang ko, medyo, hindi mo rin kasi alam kung ano yung pinagdadaanan ng team member mo. Minsan, kasi hindi man niya sinasabi lahat. So, if you're, nandun ka on the side of caution na baka, mas kailangan niya ng softness. Ganun. Kaya kahit paggalit na ako kay Edge, parang ikakalma ko muna yung sarili ko bago kami mag-usap. Ganun. Kasi baka mag-crack na yung sisiw ko eh. Ayan. Pero ganun talaga, parang ano ba naman, Edge. Kaso kasi ang downside lang din kasi na hinire namin yung friend namin is kilala ko na kasi si Edge, so meron na kaming familiarity sort of. Parang alam ko na siya. Kami, feeling ko na culture shock sa amin si Elite nung mga unang meeting. kasi kung paano kami mag-usap na Edge.
Kaya at least Edge, di ba, hindi kita binabackstab. Front stab. Very Sorry. true. Minsan kasi pag friends, you cross the line eh. Pagka yung... Oh. Kasi And kaya, alam mo, kaya rin medyo harsh sa amin si Ninang. Kaya pag harsh sa amin si Ninang, huwag kayong mag-alala. Sa amin lang siya ganun. Kasi kakilala na niya kami. So, pero sa inyo hindi magiging harsh, promise. Kahit nga masama na yung gawin nyo, wala yung masamang tinapay sa inyo eh. Pero kami, pag konti lang, mapapagalitan na agad kami. Meron na agad kaming award. Award ka Napilitan kaagad. nga akong patayin yung TV kasi nanonood ako ng K-drama habang nag-click ng project. Yung mga ganun. Kasi syempre medyo, pag meron ng familiarity, medyo mas mababa na yung tolerance mo. Kasi nga, may tawag dun sa psyche, yung alam mo na meron na siyang emotional bandwidth with you. Parang ganun. So, parang mas mataas na yung tolerance. Kaya mas kaya mong maging vulnerable, mas kaya mong maging upfront, ganun. nababreak na yung walls. Okay. Oo. Pero sabi ko naman, lagi kong disclaimer lang kay Edge, magkaiba naman yung galit ko sa work. Kasi doon ako sa work may issue, hindi naman sa kanya. Yun lang yung lagi ko sa kanya kinang-clarify para wag niyang dibdibin. Ganun. Kasi Wala pa dalawa akong yung niya eh. Actually, wala ako napapagalitan masyado kasi sa internal, kaya laging si Edge yung example. Kasi yung mga girlies ko, ayun yung kaya laging si Edge yung example. So sorry Edge. Hindi, Edge, Pero ikaw magaling, din yung punot. magaling si Edge, marami siyang ginagawa for the team kung alam niyo lang. Pero minsan lang napapagalitan ko si Edge. Actually, hindi sa performance, sa behavior din. Medyo makulit. Makulit ata talaga pag lalaki ganun. So, wow, Parang sexy. anak lang eh. Wow, cancelable. Ganun. Pero ganun talaga. So, ayun. Yun ang ang mga 2 cents ko, CJ. Sa pagpapalaki ng team members. Pagpapalaki ng anak. Ayan. Share ko lang. Yung question kanina, have you seen someone who lost power due to emotion? Ang Tapos naalala ko nagbigay si ng Will, tawag dito, yung you don't speak my wife from your mouth, sa Oscars. Ba yun? Tama ba yun? Oo. Will Smith. Oo, Sino parang shit. Yung lahat ng investment mo throughout your career just went down the drain kasi you snapped at the biggest awarding ceremony there is. Parang gano'n. So, tapos na po tayo. Reflection lang. If merong gustong, kasi time na din. So, baka merong gustong mag-share. Which of the 3 laws felt most relevant to you personally? Sweet, ikaw. Ako mag-decide para kay Earl. Ay, charis. Feeling ko yung kay Earl. Hindi, para sa akin is, eto one thing, feeling ko, sa atin ako magdedesisyon, kasi lagi tayo, eto yung dalawa natin. Law 38, most of the time, nag-a-apply to sa amin na Earl. Na kaya namin makisama sa kahit na anong environment mo kami dalahin. Na parang, we don't get, parang, di ba yung minsan yung ibang tao, bakit mo yung tropa, bakit mo yung kakilala? Parang, at the end of the day, parang, not in a VA din, feeling ko in a VA perspective, and also in like real life situation. Parang, we can go in all aspects ng kahit na anong culture and kahit na anong, setup with people na ganon. Pero at some point, we choose them then naman wisely. Parang ganyan. Dun sa steer up, sa akin yung Law 39, it took me a long way before ko yan matutunan. Patolera kasi ako. Tapos may ugali pa ako dati na kapag halimbawa, inoffend mo ko, times 2 yung ibabalik ko sa'yo literal na mag-iisip ka, oh my God, bakit kaya hindi ako sa tissue? Mga ganon. Ganon ako kasama dati, literal. Kapag kapag inoffend mo ako one time, literal talaga na, oh my God, swear. Kaya, alam ni Earl yan, alam din ni Ed yan. Feeling ko alam din ni Ate Eloy na may ganon ako ugali before. Pero, yun yung favorite linya ni Sweet. Sana pinahid ka na lang sa kumot. Ganun. Or sana pinahid ka na lang ganun sa ako kumot. dati. Pag inoffend mo ako, literal na pagsisisihan mo talaga siya na not me, not today, I'm not feeling good. Kaya ko maging mabait, pero please not today. Parang don't test my patience today. Parang ganun. Pero ngayon naman, parang siguro din din sa akin ni Ate Elaine. It took me a long time na parang you need to like think before you speak or before you even act.
So parang this time around, instead of like me acting it out, parang I'd take a pause na parang, is it really worth it for my energy? Does this specific person deserve my peace? Parang kapag nagsalita ba ako, may effect ba sa akin kapag sinabi ko pa to? Kasi parang feeling ko, hindi naman ikakasaya ng mundo ko yung pag-respond ng ganong way. Parang ganon. So yun. Pero yung sa 37, ako ano talaga ako, eksirada lagi talaga ako sa mga trabaho. Kahit sa Kailangan mo din. Oo, Kasi yan. marketing. So, 37, medyo everyday life ko yan. Parang kung sa marketing lang din. Kasi alam ko talagang, ako personally, alam ko magaling ako doon. So, hindi ako pwedeng dumating sa point na hindi mo makikita yung side ko na magaling ako doon sa skill na yon. So, parang as much as possible when I present doon sa skill set ko, talagang, eto, ipepresent ko talaga na hindi ka magtatanong kung ba't ako napunta doon. So, yun lang. Yun lang naman. So, Edge, ikaw. Anong ma-share mo? Meron palang pag-ano. Sa akin po, ang ano lang, pinaka-relevant sa akin personally is yung sa Law 37. Yung, kasi madalas, yun yung iniisip mo kapag gumagawa ka ng mga marketing stuff talaga. Na somehow dapat bumenta to, okay ba to? Tapos minsan kapag pag medyo napapadali yung gawa ko, sabi ko, legit ba na mabilis ko siya nagawa? Baka parang feeling ko fake ko siya kapag hindi ako naghihirap, hindi ako nahihirapan. Sometimes may ganun akong issue na, ang bilis ko natapos. May mali ba? Kaya minsan napapaano ako, tinitingnan ko talaga. Tapos minsan, feeling ko naman, mahaba ko na siya nagawa. Tapos hindi ako satisfied. So, ganun lang. So, ang talaga is for as part ng marketing, parang kailangan mag-gauge or talagang your output talaga is dapat meron talagang value. Yun lang po. Magtuturo? Ay, tuturo ko po si Beans. So, yung nag-notice. Ay, wala na ako ibang inputs masyado. Yung 3 laws na pinaka-relevant sa akin, siguro yung compelling spectacles. Kasi wala lang, may mga na-meet akong mga new people na sobrang ganda ng presence nila, like star of the room sila, ganun. And nakakahanga kasi ganun din sila nagbi-build ng social network. So malaking advantage siya sa mga pag nagtatayo ko ng business, ganun. Yun naman. May nakaka-inspire lang. So yun din yung gusto kong gawin. Sorry, gumagapang yung internet ko. Pero narinig ko ba ako? Yes. Okay. Ayun, sa akin, syempre, Law 37. Pwede rin naman yung Law 38. Pero pinaka talaga Law 37. Kasi syempre, sa marketing, yun talaga yung namin. Sa skill namin, di ba? And sa trabaho, of course. So, tapos, ano pa ba? Ano pa ba ma-share ko? Ayun lang, I like making things beautiful. Yun lang talaga, since bata pa ako. Kaya, alam niyo naman na big deal talaga sa akin kapag pinapakailaman yung work ko. Oo. Kaya ako, di ba, Edge? Tama naman, di ba? Oo. Ayun, tapos, ano pa ba? Ano pa ba ma-share ko? Ayun lang, natutuwa lang talaga ako sa visual learner kasi ako. Kaya, tuwan-tuwa talaga ako sa mga din, sa gawa ng iba na, alam mo yung aesthetic, tapos catchy, yung ganun. Parang ang galing lang, nakakatuwa. And, ano pa ba? Parang yun lang naman sa akin. Yun lang po. Thank you. Yeah, thank you. So, yun. Ang pinaka-common thread lang naman talaga nung 3 laws for this discussion is more on yung perception management at saka yung sa emotions, using emotions to your advantage. And that's parang yun yung nagiging power. Pero I think overall, lahat naman siya magagamit mo. Pero more on dun sa Law 39, more on yung reversal yung mas applicable.
I would say, for majority of us. Kasi instead of triggering people, parang dun ka sa side na you stay calm. No, pagka may mga instances. So yun lang naman po from me. Thank you so much, guys. See you next week. Have a great weekend. Thank you po. Bye-bye. 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 Next week!